Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentohan po na inyong lingkod. Ito po, komentohan po natin itong pahayag po ng DILG Secretary na si Secretary Abalos mga katambay. At syempre po, kinukundina niya. At syempre, pinagtatanggol niya po, lalong-lalo po ang pamahalaan at ang Commander-in-Chief na wala raw pong kinalaman, walang kinalaman sa nangyayari po, lalo po sa pagsugod dito po sa Kingdom of God of Jesus Christ. Kingdom of Jesus Christ, mga katambay. Ito po, painggan po natin ang Secretary Abalos kung paano po na hindi marunong daw magsinungaling at nagsasabi po yata ng totoo. Lalo po pag mainstream media na ang sasabihin mag-i-interview po dito sa Secretary. Painggan po natin. Tiniyak ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na walang kinalaman ng palasyo ng Malacanang sa ginawang paglusob ng mga pulis sa compound ng grupong Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy sa Davao City. Ayon kay Abalos, purely police operations ang nangyayari at base sa intelligence report na natanggap ng Philippine National Police. Bilang kalihim ng DILG, sinabi ni Abalos na binibigyan niya ng otonomiya ang pulisya kung ano ang nakikita nilang marapat na gawin sa pagsiserve ng warrant of arrest kay Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Kasi ako naman, I give autonomy to the police. If they feel hindi ako dapat mangharang or what, kasi they know better than me. If they feel there is adequate intelligence report, so be it. If they feel they have to serve it now or tomorrow, what, so be it. No? Ayoko maging obstructionist. So I give them that much leeway, and according to their compiled intelligence report, talagang nandoon na talaga. Yan po mga katambay, naguhugas kamay na po ang sa komento ni Kamanong, naguhugas kamay na ang Secretary Abalos po ng DILG. Dahil talagang pati po ang Malacanang ay wala raw pong kaalam-alam. Dito po walang kinalaman sa paglusob at yung sinasabing 2,000 kapulisan ang pumasok dito po sa Kingdom of Jesus Christ mga katambay. Nakakalungkot lang po. Dahil ganito po bang klase na gobyerno, yung mga sinasabing tauhan mo, tauhan ng Commander-in-Chief, at tauhan ng Commander-in-Chief ang DILG o Secretary Abalos, at tauhan ng DILG Secretary Abalos ang PNP Chief at ang mga kapulisan. Sila ang mga nagmamando. Pero ngayon, naguhugas kamay at pinabubulaanan na sa kanila nanggagaling ang utos para po sa paglusob nga po rito sa compound ng Pastor Kibuloy, mga katambay, ang Kingdom of Jesus Christ. Kaya nakakalungkot lang po. Kaya sa bandang huli, mga katambay, sa bandang huli, mga naguhugas kamay, lalo ang Secretary Abalos, ang pinakapuputukan po ng problemang ito, yung sumusunod, komento ni Kamano, yung sumusunod po, katulad po ng PNP Chief, General Marbil, di ba? Magkakaproblema po yan dahil meron pong mga nilabag na batas po yan. Ayon po kay Vice President. Dahil meron pong mga rules at agreement ang pagtanggal niya ng kanyang security. May problema na po siya ron, naharapin. Pag hindi na po, wala na po sa power ang bagong Pilipinas. Dahil may ayos na naman po kasi ang batas. Kasi po dito, sa tingin po ni Vice President at sa tingin po din ni Kamanong, hindi po nasusunod talaga ang batas. Sila po ay lumalabag sa batas. Yan po ang isa rin sa pananaw ng dating Pangulong Duterte dahil yung ginagawa nila pang-aabuso sa batas. Di po ba? At katulad po nito ni General Torre po sa Mindanao, napakarami po itong problema. Patong-patong po ang problema nito. Pag ito po ay nawala na yung kinakapitan nito, yung kinakapitan po nila, itong mga general, lalo yung nasa Mindanao, yung sobrang pangaharas at sobrang paggamit ng batas, lalo po ng mga kapulisan, dito po sa paglusob po ng itong mga kapulisan sa pangunguna po ni General Torres.
mga tambay, dito po sa Kingdom of Jesus Christ. Di po ba? Kaya ito po, sa tingin ni Kamanong, itinatago na nila ang ulo nila sa problema. Kasi may mga darating na problema po ito. Marami pong kaso ito. Dahil mismo ang Secretary Abalos, nakita nyo po, kung talagang tama ang ginagawa ng kapulisan, hindi po magsasalita ang isang sekretary na ganito, na walang kinalaman ang Malacanang. Dapat po ito, sasabihin niya kung talagang tama lahat ang ginagawa ng PNP chief, lalo sa pangunang General Marbil, at yung kanyang itinalaga o inappoint sa Mindanao na si General Torre, talagang ipagtatanggol po ng DILG secretary to bilang siya po yung pinaka-head of secretary nila. Di ba? Na talagang ipaninindigan po ng Secretary Abalos kung talagang sila ay nasa tama at wala silang batas na nilalabag. Di ba? Talagang ito mismo, si Secretary Abalos, sasabihin niya, tama lahat ang ginagawa ng PNP chief. Naayon sa batas yan. At yan ay hawak o sinusuporta ng Commander-in-Chief lahat ang ginagawa ng kapulisan dahil sila ay nasa tama. Wala silang nilalabag na batas. Pero, sa pag-interview po ng mainstream media, ano po natuklasan natin? Paano po? Kino-cover up na. Inililihis na. Pinoproteksyon na ang Malacanang. Ang Malacanang, wala na kinalaman sa mga ginagawa ng kapulisan, lalo po ng PNP chief, Marbil, wala na. Sila na. Ang sinasabi ni Secretary Abalos, sila na masusunod dyan at sila na may kinalaman dyan. Mas alam nila yung ginagawa nila kisa sa amin ng boss ko na Commander-in-Chief. Ganun po ba? Ganun po ba tayong mga Pilipino na kayang-kaya pong bilugin at lukuhin? Ginagawa tayong mga bobo, tanga? Komento ni Kamanong. Ganun po ba? Ganun na lang po ba tayo? Sa nakikita natin. Kasi nagsalita po kasi. Nagsalita ang mapakagaling na abogado, napakagaling na huwes, at napakagaling na presidente na si dating Pangulong Duterte. Nakita niya yung paggamit ng batas na sobra at talagang wala na sa batas yung ginagawa nilang pang-aabuso sa batas, lalo ang PNP. Di ba? Yung kung paano po sila mag-serve o magbigay ng sinasabing halimbawa itong warrant of arrest at yung puwersahan na halos gibain mo. Gibain mo, tas nagdala ka ng isang damukal na pulis. Mahigit 2,000 o 2,000 kapulisan. Alam din kasi ni Secretary Abalos niya na magkakaproblema sila bandang huli. Kasi ngayon, nasa power pa sila. Wala pa silang problema ngayon. Pero pag wala na sila sa power, malaking problema niya yan. Di ba? Kahit nagsalita ng Pangulong Duterte, dating Pangulo, at ang Vice President Sara Duterte, na sobra-sobra nilang pinupolitical harassment ang Kibuloy at itong kanyang sekta, itong samahan niya ng Kingdom of Jesus Christ. Pero ngayon, nakita niyo po, hugas kamay mga katambay, hugas kamay ang isang sekretary. Paano niyo po mapapaniwala ang taong bayan na tama po ang direksyon na ginagawa niyo, lalo rito sa panghaharas o sinasabing mali na pagpapatupad ng batas? Di po ba? Kaya mga katambay, kayo po, ano ang komento nyo? Ang komento ni Kamanong dito, inililista nila at sinesave na nila ang kanilang mga sarili at ang pamahalaan. Di po ba? Kaya yan lang po ang ating maiksing komento. Ang komento ni Kamanong dito, naguhugas kamay na ang sekretary at talagang isinasama niya na sa hugas kamay di umano ang Malacanang. Di ba? Kaya sa bandang huli, ligtas sila sa lahat na magiging problema, patong-patong na kaso na haharapin ng PNP, lalo ng PNP chief, at itong appointed o appointee na general na nasa Mindanao. Patong-patong pong kaso yan, mga katambay. Dahil lahat po ng magagaling na abogado, lalo sa pangunguna ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, na sinabi na talagang maraming nilabag na batas ang kapulisan. Ngayon, narinigan natin ang isang sekretary ng DILG. Huli na sa bibig, mga katambay. Sinesave na nila ang mga sarili nila.
Dahil alam nila yon. Matatalino po ito. Mga politiko po ito, matatalino. Kaya, ngayon pa lang, pinaalam na nila sa taong bayan na yan ay puro kagagawan ng mga kapulisan. Sila lang ang may sariling idea dyan sa ginagawa nilang paglusob kahit may mga harassment sa Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna po ng sekta ni Pastor Kibuloy. Muli po si Katambay Manong, talagang ganito po ang nakikita natin. Takipan, tapos bandang huli, iiwanan ka sa ere. Di ba? Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta kami ni boss, safe kami. Safe. Wala kaming kinalaman dyan. Kayo lang. Nakakalungkot lang. Hindi ganyan. Hindi ganyan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte, sumusunod sa batas. Pinatutupad niya ng tama ang batas. Di ba? Kaya nga, suportado niya ang mga kapulisan sa lahat ng ginagawa. Kasi lahat ng ginagawa ng kapulisan, yung mga matitinong pulis, hindi ko sinasabi yung mga hindi matino. Dahil marami tayong pulis noong mga panahon na yon na lumilihis ng landas. Pero yung mga matitinong pulis, sinusuportahan ni dating Pangulong Duterte yun. Dahil sumusunod sa batas ang dating Commander-in-Chief. Ngayon, nasaan ang suporta ng Commander-in-Chief sa bagong lipunan? Sa bagong Pilipinas? Nasaan ang suporta ng bagong Pilipinas? Itinatago na nila yung ulo nila. Iniiwas na nila. Wala na silang makukuhang suporta ang mga PNP chief. Ayon dito sa sinabi ng DILG Secretary na si Secretary Abalos na wala kami kinalaman dyan. Trabaho nila yan. Alam nila yung ginagawa nila. Nakakalungkot. Muli po mga tambay, ano po magiging komento nyo rito? Di ba? It's amazing. Only in Bagong Pilipinas. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, at sa mga nagla-like, share, and subscribe, at sa mga nagko-comment, maraming salamat po. Ingatan nawa po mga katambay, sa muli, paalam, bye-bye.